Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ilang oras pa lang nakakalipas, na-miss ko agad to si Anjo Eliana. Okay mga kababayan, pang ilang content, pang ilang vlog na ba natin ito kay Mr. Anjo Eliana. Masarap palang i-vlog. Masarap palang i-vlog, masarap palang i-content itong si Anjo Eliana no? Nakakahumaling. Parang nakakawili no? Oh, naku, speaking of wili Bed ka na ba, Anjo? Sabi ni Nanay Christy. Okay mga kababayan. O, ano muna natin? Ipakilala muna natin ng maayos ito. O, pag-usapan ho natin itong dating miyembro ho ng Dabarkads. Dating miyembro host din ho ng kilala sikat ho na noontime show na Itbulaga. Walang iba. Mr. Anjo Eliana, palakpakan ho natin. Palakpakan natin, gamit ang paa. Gamit ang paa, hindi kamay. Okay, nako ito mga kababayan Ano ba ibig sabihin nito? Kasi nung nakaraan ho, nagbibigay ho ng palugit itong si Anjo Eliana. Binibigyan ho ng taning. Itong si Tito Sen kapag hindi raw tumigil ang mga bayarang niya raw vlogger. Wala namang bayarang vlogger ito si Tito Sen, no? Kung ipagtanggol si Tito Sen sa lahat ho ng bagay, sa lahat ho ng issue, no? Ano ho yan? Choice ho namin yan. Choice ho yan ng iba't ibang vlogger, no? Na ipagtanggol siya. At sure na sure ako na itong si Tito Sen wala akong bayarang vlogger ito, mga kababayan. Ano ba ibig sabihin nito? Sa kabila ng pagbibigay ho ni Anjo Eliana ng taning isang linggo kay Tito Sen, na kapag hindi raw tumigil ang mga vlogger na bumabanat sa kanya, may mga ibubulgar daw ito. Pero parang nagkabaliktad yata. Wala pang isang linggo, parang sumuko na. Itong si Anjo Eliana, parang ano ba ibig sabihin nito? Ceasefire na ba? Kasi ayon ho sa pep.ph, Anjo Eliana, ayan binlap ko si Tito Sen, sabi ko, ayan. Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo. Nang bablap lang naman ako. Hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo. Exaggerated. OA na yan. Excuse me. Mga kababayan, binablap niya lang daw si Tito Sen. Grabe naman yung pambablap mo. Nakagawa, nakapag-create ka sa kabilang kampo sa mga DDS. Parang binigyan mo sila ng dahilan, resibo para si Tito Sen, yurakan at ibash. Grabe naman pambablap yan. Ang tindi ng resulta. Tapos sabi niya, ayusin mo naman yung mga trolls mo. Ano ba ibig sabihin ng trolls? Sa edad mong yan, hindi mo pa alam yung trolls. Sa edad mong yan, hindi mo pa ba alam yung trolls? Ang trolls, halimbawa ako, gagawa ako ng isang account. Gagamit ako ng isang gagawa ako ng isang Facebook account. Gagamitin ko pambash. Hindi ko gagamitin yung mismong sarili kong account. Gagawa ko ng ibang pangalan, tapos maglalagay ako ng ibang profile pic. Halimbawa, ilalagay ko si Batman, si Superman, si Spider-Man. Yun yung trolls. Diba? Ito, hindi. Trolls ba to? Paano naging trolls to? Ano ba yan? Dami mo ng uban, trolls lang, hindi mo pa alam hanggang ngayon. Anjo Eliana admit he was bluffing. Call ceasefire with Senator Tito Sen. Susubaybayan ka namin. Titignan namin kung talagang hindi ka nababanat kay Tito Sen. Susundan namin ang iyong TikTok account. Kasi sabi mo kasi sa loob ng isang linggo kailangan hindi ka natirahin ng mga vlogger, kundi may mga ibubulgar ka kay Tito Sen. May mga papangalanan ka. Kahit nga hindi mo na pangalanan yan, nasira mo na si Tito Sen .
Eh sabi ko naman, pag tumigil ka, titigil kami sa pagbanat mo, pagbanat namin sa'yo about kay Tito Sen. Pero, wala kaming sinabi, wala rin ako sinabi na kapag tumira kay PBBM, especially company sa administrasyon, eh hindi ka namin babanatan. Ha? Wala kaming sinabi gano'n. Ihinto lang kami, sa pagbanat sa'yo about kay Tito Sen. Pero pag bumanat ka sa iba't ibang politiko, especially kampi sa administrasyon, especially kay Pangulong Bongbong, ay, ibang banat yan. Ha? Ayos ba mga kababayan, mga kanalays? O ngayon mga kababayan, speaking, na itong si Anjo Iliana ay, ewan ko kung ceasefire na ba ang tawag dito. Ha? Kung ceasefire na ba ang tawag dito, mga kababayan, kasi isipin mo, bluff. Grabe yung mga ginawang pambabastos. Paninira. Ha? Kay Tito Sen. Ha? Although may mga hindi siya pinapangalanan, pero grabe ho yung ginawa niyang paninira. Kesyo si Tito Sen, miyembro daw ho ng sindikato sa Itbulaga. Kesyo ganyan, kesyo may girlfriend daw, may kabit, kesyo ganito. Although walang pangalan, pero ano na the damage has done na although parang humihingi na siya ng ceasefire kay Tito Sen, titigil na siya sa pagbanat kay Tito Sen, nako, mukhang mukhang may bagong biktima. Mukhang may bagong babanatan itong si Anjo Iliana. Pero bago ang lahat dyan, bago muna yan, magpunta muna ho tayo rito sa balitang ito. Ayon din sa pep.ph. Anjo Iliana, kapag nanalo akong senador, mababawaan siya ng isang magnanakaw, madadagdagan ngayon ng isang honest na senador kung sakaling manalo ako. Nagsasasabi nito. Anjo Iliana willing tumakbo senador sa 2028 election. May nasabi nga siya sa isang live niya na sa 2028 tatakbo raw siyang senador under VP Sara Duterte. Titikit daw siya kay VP Inday Sara Duterte. Hinayag niya na. So, masasabi kaya natin itong si Anjo Iliana kaya bumabanat-banat sa administrasyon, bumabanat-banat kay Tito Sen, nagpapalakas ito sa DDS. Kumbaga, umaano na, bumubuelo na. Kumbaga, kinukuha na ho ang loob ng mga DDS para iboto siya sa 2028 kung sakali talagang tatakbo siya. Kasi malapit na Although malayo yung 2028, pero, kung yung kakalimutan, 2027, October, filing na ho ng candidacy. So, malapit na. Ha? Mga kababayan. Ito nga. Nasabi nga ho natin, na itong si Anjo Iliana, although titigil na ba, humingi na ng ceasefire laban dito kay Tito Sen, mukhang may bagong babanatan ito. Mukhang nagpapapansin, kino-call out ngayon niya itong si Idol. Ha? Itong si miyembro ho, isa sa mga magkakapatid na tulpo. Walang iba kundi si Senador Rapi Tulfo, mga kababayan, palakpakan natin. Nako, naaalala ko tuloy dati, itong si Anjo Iliana, natulpo kasi ito, may nagrereklamo sa kanilang eskwelahan. Natawag yata ang stupido ni Senador Rapi Tulfo. Pakinggan natin ito. Kaya po kayo galit, Edmond? Sir, that's a stupid question. Hindi ba, Hindi ka galit. Of course, galit sila. Kung ako nalagay sa sitwasyon nila, magagalit na ako dahil kasi- for so many years. Sir, Tinanong yung complainant, galit ba kayo? Stupid yung tanong mo. Natural galit sila. Kaya nga nagpatulpo nagagalit sa'yo. Sabagay, yung mga ganitong klaseng paliwanag, kita mo naman paano mag-live sa TikTok to, yung mga paliwanag, di ba? Parang pambata parang immature Sabi niya pa nga sa isang live niya, tuta raw siya. Hindi raw siya tuta ni Tito Sen. Tuta raw siya ng taong bayan, sabi niya. tuta raw siya ng taong bayan. Pag sinabing taong bayan, mga kababayan, lahat tayo yun. Lahat ng Pilipino yun, especially butante ka rito. Kasama ako. Kasama si Jinggoy, kasama si Tito Sen, kasama si Nanay Christy.
Ibig sabihin, tuta ka namin. Eh, sabi mo, tuta ka ng taong bayan. Eh, kasama kami sa taong bayan. Hindi naman po pwedeng hindi kami kasama sa taong bayan. Tao kami dito eh. Ha? Ano ba mga paliwanag yan? Ito kasi mga kababayan, meron pa ho itong meron pa ho itong nilive sa TikTok na kung saan kapag nanalo raw siya sa 2028 bilang senador, ito raw yung plano niya kay Senador Rapi Tulfo. Pakinggan natin ha. Yes, good morning again. At, total, nasa Senado naman ang kwentuhan natin. Ando, iba po, ito. Yang si Senator Rapi Tulfo sa akin na pinagbintangan akong scammer. Yan ang very yan. Yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Yang si Senator Tinawag daw siyang scammer ni Senador Rapi Tulfo. Yun daw ang dapat kasuhan. Di kasuhan mo kung kaya mo. Ito, meron pa siyang plano. Ito yata yan, mga kababayan. ang palabas niya Pakinggan niya. Itong Rapi Tulfo na ito. Kaya excited na rin ako manalo ako ng senador. Talagang kakausapin ko si Rapi Tulfo, sasabihin ko sa kanya, sir, pwede ba tayo mag-usap sa banyo? Tayong dalawa lang. Magpapangabot ba kayo kung sakali? Oo. Ewan ko. Tapos Ano raw? Excited na raw siya manalo bilang senador at pag nanalo siya, kakausapin niya si Senador Rapi Tulfo at sasabihin niya, sir, pwede tayo mag-usap sa banyo? Sa banyo ba? Tama ba yung narinig natin? Ewan ko lang ha. Kung tama yung pagkakarinig ko, bakit sa banyo? Bakit? Pwede na mag-usap sa isang sulok, sa upuan. Pwede naman, siyempre, senador, nanalo ka, senador siya. Pwede naman doon sa Senate Gallery. Pwede naman sa opisina mo, kasi magkakaroon ka na ng opisina bilang senador. Pwede naman sa opisina ni Senador Rapi Tulfo. Ba't sa banyo? Nangyari na sa utak. Nangyari sa utak nito. Aiko Melendez, di ba ex-boyfriend mo to? Tama ba? Ano ba to? Ano yan sa utak nito? Tama ba? Banyo yata yun. Talaga itong Rapi Tulfo na ito. Kaya excited na rin ako manalo ako ng senador. Talagang kakausapin ko si Rapi Tulfo, sasabihin ko sa kanya, sir, pwede ba tayo mag-usap sa banyo? Tayong dalawa lang. magpapangabot ba kayo kung sakali? Oo. Ewan ko. Tapos na ang term niya eh. Hindi, re-electionist siya eh. Electionist nga eh. Oo, budget siya ngayon sa taong bayan kasi ang palabas niya tagapagtanggol. Ang nangyari, totoo naman, tagapagtanggol ni BBM. Kaya, ewan ko, kung mananalo pa yan, maraming na-disappoint, Daming binabanata ni ngayon ni Anjo Eliana, mukhang na to Mukhang may gustong patunayan sa DDS. Marketing. I like your style. Grabe mga kababayan. Kasi nakaraan nag-apply ho ito bilang DDS on live sa TikTok niya. Dideklara niya na raw DDS ang kanyang sarili. At tatakbo raw siya sa ilalim ni BP Inday Sara Duterte sa 2028. Titiket daw siya under BP Sara bilang senatorial candidate. Grabe, gamit na gamit si Digong, no? Gamit na gamit si Sara, gamit na gamit yung mga DDS, Okay, mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.